Maligayang pagbabalik mga kazitsyen. Sa video na ito, ibubuod natin ang action-adventure na pelikulang The Blue Beetle na ipinalabas ngayong 2023. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video, kaya sit back and relax. Sa isang lugar sa nagyayelong kaparangan, isang ekspedisyon mula sa Cord Industries, na pinamumunuan ng mersenaryong si Ignacio Carapax, ay nakahanap ng isang teknolohiya na galing sa kalawakan na tinatawag na Scarab. Dumating ang CEO ng kumpanya na si Victoria Cord na naghintay ng 15 years para mahanap ito, at balak nitong gawing armas para sa pag-unlad ng kanyang kumpanya. Samantala sa Palmera City, uuwi ang bagong college graduate na si Jaime Reyes sa kanyang mga magulang na si Alberto at Nanay Rocio, kapatid na babae na si Milagro, tito niyang si Rudy, at lola niyang si Nana. Habang sila ay kumakain, nalaman ni Jaime na ang kanyang pamilya ay nahulog sa mga mahihirap na oras habang siya ay wala. Ang mga bagong pagunlad ng Cord Industries ay dahan-dahan nagpapasigla sa kanyang bayan. Nahumantong sa pagkawala ng kanyang negosyo sa kanyang ama, at ang pamilya ay nasa matinding banta ng pagkawala ng kanilang tahanan. Higit sa lahat, nagkaroon si Alberto ng problema sa puso. Kinagabihan, kinausap ni Jaime ang kanyang kapatid at kumpiyansa siya na makakakuha ng magandang trabaho sa kanyang college degree at suportahan sila. Ngunit sa kabila ng kanyang mga kredensyal, walang gustong kumuha sa kanya. Kaya pinatrabaho siya ni Milagro bilang isang tagapaglinis sa mansyon ni Victoria Cord. Samantala, nalaman ni Victoria na ang kanyang pamangkin na si Jenny Cord ay dumating upang harapin siya tungkol sa isang hindi na gumaganang teknolohiya ng super police na tinatawag na One-Man Army Corps, na ang kanyang ama, ang dating CEO nito na si Ted Cord, ay nag-utos na i-scrap ito bago ang kanyang biglaang pagkawala. Ngunit ayon kay Victoria, binuhay niya ang proyekto at ginagawa itong ibenta ang mga armas nito sa buong mundo, gamit ang kakaibang bagong teknolohiya. Hiniling ni Jenny kay Victoria na ihinto ang proyekto ng OMAC, dahil pinalayo ng kanyang ama ang Cord Industries mula sa paggawa ng mga armas, ngunit tumanggi si Victoria. Nakita ni Jaime ang pananakot niya kay Jenny, kaya humakbang siya upang ipagtanggol ito, na humantong sa kanya at si Milagro ay napaalis kaagad sa trabaho. Gayunpaman, pinahahalagahan ni Jenny ang ginawa ni Jaime, at sinabi niya kay Jaime na magkita sila sa Cord Tower para makapag-ayos siya ng isa pang trabaho para sa kanya at sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng isang masiglang usapan mula sa kanyang ama, nagpasya si Jaime na puntahan si Jenny sa alok nitong trabaho. Pumunta si Jaime sa Cord Tower, at hinihatid siya ng kanyang pamilya na todo suporta sa kanya. Ngunit sa pagdating niya, ginawa siyang maghintay sa lobby. Sa ibang lugar sa gusali, hinahanap ni Jenny ang pinagmulan ng bagong teknolohiya ng OMAC, ang Scarab. Natagpuan niya ito sa laboratory ni Dr. Sanchez, sabay kinuha niya ito at umalis. Habang palihim siyang paalis, nakita siya ni Jaime sa lobby. Habang tumutunog ang alarma, natarante si Jenny at binigay kay Jaime ang Scarab, na nakatago sa isang kahon ng burger, at inutusan siyang bantayan ito, ngunit huwag kailanman hawakan o tingnan man lang ito. Nalilito na sumang-ayon si Jaime at iniuwi ito. Kinumbinsi siya ng kanyang pamilya na buksan ang kahon at sinuri nila ang kakaibang bagay sa loob ng kahon. Nang makuha, biglang nabuhay ang Scarab at ikinabit ang sarili kay Jaime. Masakit na sumanib sa kanyang likod at ibinalot siya sa isang set ng alien armor. Kinausap siya ng Scarab, at sinimulan ang pagsuri sa mga sistema nito, inilipad siya sa kalawakan. Pinabalik sa lupa, at pinalipad siya ng palihim sa lungsod kung saan nabagsakan niya ang isang kulay kahel na kotse, hanggang sa nahati niya ang isang pampasaherong bus, na nagdulot ng pinsala, bago siya tuluyang iuwi nito. Nagtalo ang pamilya tungkol sa kung ano ang gagawin. Iginiit ni Rudy na huwag nilang isangkat ang mga pulis, kumbinsido sila na nagtatrabaho sila para kay Cord. Desperado na maalis ang Scarab, nagpasya si Jaime na hanapin si Jenny at makakuha ng ilang sagot. Nadatnan niya si Jenny na tumatakbo mula sa mga armadong mga kalalakihan at tinutulungan niya itong makatakas. Alam ni Jenny ang Scarab, dahil matagal na itong hawak ng kanyang ama, ngunit hindi niya alam na makakabanding pala ito ni Jaime dahil mabait ito at pumili ng sariling host.
Kakailanganin nila ang isang digital key na nakatago sa Cord Industries upang ma-access ang vault ng kanyang ama. Ang digital key ay isang smartwatch kung saan, ginamit ni Ted Cord ito sa tuwing magiging superhero siya na tinatawag na Blue Beetle. Na maaaring huling pag-asa nilang makuha ito. Habang plano nilang pumasok sa core tower ni Jaime at Jenny para nakawin ang susi, ang smartwatch, naagaw sila ng atensyon ni Rudy at inactivate nito ang kanyang isang homemade jamming device para i-disable ang mga camera sa cord building, nang sa ganun makapasok sila. Sinabi ni Jenny na kahit na si Victoria ay nakatatandang kapatid na babae ni Ted, natanggap ni Ted ang negosyo ng pamilya mula sa kanilang ama, na naging sama ng loob ni Victoria at mula noon ay nagkaroon na siya ng kita sa kumpanya at progress obsession. Nakuha ni Jenny ang smartwatch ng kanyang ama. Sa paglabas nila, inatake sila ni Carapax gamit ang OMAC prototype na nilagay sa kanya. Ngunit nagawang pigilan ng Scarab na nag-activate sa katawan ni Jaime ang pag-atake, at nakontrol nito ang kanyang katawan. At nagpapakita ng kakayahang umangkop sa paglikha ng anumang armas sa kalooban ni Jaime. Gayunpaman, pinigilan ni Jaime ang Scarab mula sa pagpatay kay Carapax, na nagpapahintulot kay Carapax na talunin si Jaime at muntik na itong patayin, ngunit naisip ni Rudy at Jenny na hampasin si Carapax gamit ang jamming device sa sasakyan nito at inilikas ang nasugatan na si Jaime. Habang nasa daan, ipinahayag ni Jaime na ang Scarab ay pinangalan ng Kajida. Pagkatapos nitong kunin ang kanyang katawan at pansamantalang sumanib siya sa kamalayan nito. Pumunta sila sa lumang mansyon ng ama ni Jenny at sa pagpasok nila gamit ang susi na smartwatch na dala niya, nabuksan nila ang isang lihim na silong ng basement kung saan si Ted ang gumanap bilang superhero na Blue Beetle. Mayroon siyang Scarab na itinuring niyang isang uri ng alien super weapon, ngunit pinili nitong huwag makipag-bonding sa kanya, kaya gumawa si Ted ng sarili niyang mga gadget at suit mula sa simula. Sinimula ni Rudy na i-hack ang computer ni Ted habang sina Jaime at Jenny ay umakyat sa itaas. Pinagaling ng Scarab ang mga sugat ni Jaime, at nag-usap sila ni Jenny. Ayon kay Jenny, ang kanyang ina ang naging inspirasyon ng kanyang ama na kumuha ng trabaho bilang bayani at ibalik ang kumpanya, ngunit pagkatapos ng kanyang kamatayan siya ay naalis at nahumaling sa Scarab. Isang araw nawala si Ted at hindi na ito bumalik. Hinahangaan ni Jenny ang malapit na relasyon sa pamilya ni Jaime at halos maghalikan sila bago sabihin sa kanila ni Rudy na napasok na niya ang computer system ni Ted. Nalaman ni Rudy na ang Scarab ay minsang sumanib sa ibang tao na sinuri upang lumikha ng prototype na OMAC suit, ngunit ang proyekto ay nagsara bago ito makumpleto. Kapag ang Scarab ay pumili ng isang host, ito ay sumasama sa kanila sa isang cellular level, at ginagawa ang lahat ng makakaya upang protektahan ang may dala. Sa kasamaang palad, ang tanging paraan upang alisin ang Scarab ay ang patayin ang may dala nito. Si Jaime ay nawalan ng pag-asa, at si Rudy ay nakipag-usap sa kanya sa labas, na hinihikayat siya na marahil ang Scarab ay isang regalo sa kanya, at hindi isang sumpa. Nakita nila ang helicopter ni Victoria na patungo sa tahanan ng ni Jaime, kaya nagdesisyon si Jaime na gamitin ang kapangyarihan ni Kajida sa pamamagitan ng paglipad pabalik sa kanilang tahanan. Samantala, ang hukbo ng mga enforcer ni Victoria ay dumating sa bahay ng mga Reyes at pinagsasama ang pamilya, at tinanong kung nasaan ang kanilang anak at sinunog ang bahay. Dumating si Jaime gamit ang suit na si Kajida, at sinimulan ang pakikipaglaban sa mga forces ni Victoria gamit ang iba't ibang klase ng armas na anumang gustuhin ni Jaime. Tinalo ni Jaime ang karamihan sa mga sundalo, ngunit sina Alberto at Milagro ay napin down ng isang sundalo habang naghahanda sina Victoria at Carapax ng isang espesyal na sandata, ngunit nagsimulang inatake sa puso si Alberto, na nakagambala kay Jaime ng sapat para mahuli siya ni Carapax sa isang makuryenteng kuko na nagpapahina sa kanya. Dinukot ni Carapax si Jaime nang mamatay ang kanyang ama bago dumating ang ambulansya. Kinaumagahan, sina Rocio, Milagro, at Rudy ay pinagsama-sama ni Nana upang isantabi ang kanilang kalungkutan pansamantala at iligtas si Jaime. Nag-alok si Jenny na tumulong at ibinalik sila sa kanyang tahanan noong bata pa siya. Dinala niya sila sa bugship ng kanyang ama, isang armored airship at lumabas para magplano ng rescue kay Jaime. Habang nasa biyahe sila, pinakita ni Jenny ang koleksyon ng kanyang ama na iba't ibang klase ng sandata, kung saan nahawakan ni Nana ang isang malaking sandata nito.
Samantala, si Jaime ay nakakulong sa loob ng isang lumang kuta sa isang isla kung saan binuo ang OMAC. Plano ni Victoria na i-download ang code ng Scarab sa mga neural system ng OMAC at kopyahin ito upang lumikha ng libu-libong super soldier. Walang pakialam si Victoria na malamang napapatayin sa proseso si Jaime. Nakarating ang grupo sa isla kung saan bumagsak sila at pinagbabaril ng mga sundalo ni Victoria. Dahilan para ma-activate ni Rudy ang malahiganteng salagubang at simulang umakyat sa semento, hanggang sa matalo nila ang mga sundalo. Ang nangungunang siyentipiko ni Victoria ay nangangatwiran na maaari silang matuto ng higit pa mula sa Scarab, kung pananatilihin nilang buhay ang host nito, ngunit inutusan siya ni Victoria na simulan ang pagkuha ng code ng Scarab papunta kay Carapax. Sa kabilang banda, tumungo sina Jenny at Milagro sa isang tunnel, para hanapin si Jaime. Dumiretso sila sa isang silid para maiwasan ang mga guard at nalaman na nakagawa na si Victoria ng libu-libong unit ng OMAC na naghihintay para sa mga host, na pinapagana ng Scarab. Sa laboratorio, si Jaime ay dumaranas ng matinding sakit mula sa pag-download at nagsimulang magsara ang kanyang mga organo. Habang siya ay namamatay, nakita niya ang isang pangitain ng kanyang ama, na naghihikayat sa kanya na yakapin ang kanyang kapalaran at tanggapin ang Scarab. Nagpaalam si Jaime sa kanyang ama at inaabot si Kajida, habang sina Jenny at Milagro ay naglalagay ng mga pampasabog sa generator. Ganap na sumanib si Jaime sa Scarab habang umaagos ang mga pampasabog, ngunit nagawang magbagong anyo ang OMAC suit ni Carapax. Pinatakas ni Sanchez si Jaime at sinakripisyo ang sarili para iligtas ito. Ang Scarab ay nangangailangan ng oras upang mag-reboot. Tumatakbo si Jaime, ngunit na-corner siya ng mga sundalo. Dumating si Nana at nailigtas niya si Jaime, ekspertong gumagamit ng machine gun, at inihayag niya kay Jaime na dati siyang revolusyonaryo sa kanyang kabataan. Bumalik sila sa bugship, ngunit hindi pa bumabalik sina Milagro at Jenny, kaya bumalik si Jaime upang hanapin sila kasama si Rudy. Ang pagsabog ay naghiwalay sa dalawang babae, at si Jenny ay nakuha ni Victoria ng kanyang mga gwardya. Naipit naman si Milagro sa isang sitwasyon kung saan nagamit niya ng maayos ang armas na binigay sa kanya, ngunit nahanap siya ni Jaime sa tamang oras. Ngayon ay ganap nang sumanib ang Scarab kay Jaime, at madali niyang pinabagsak ang mga sundalo at nailigtas ang kapatid. Dumating si Carapax at hinagis si Jaime palabas, isang matinding labanan ang nagaganap. Nakarating sila sa isang bahagi kung saan patuloy na inaatake ni Carapax si Jaime. Nagpakitang gilas si Kajida kay Jaime sa pamamagitan ng paglabas ng mas malakas na sandata. Ngunit sa kalaunan, nagawa siyang ibalibag ni Carapax hanggang masira ang kanyang baluti sa mukha. Mas malakas na mandirigma si Carapax kaysa sa kanya. Hinagisan ng bato ni Rudy si Carapax, dahilan para magpadala ng rocket si Carapax papunta sa kanya. Nakita ito ni Jaime at galit na galit. Naghanda si Jaime para maghiganti para sa kanyang ama at tiyuhin at patayin si Carapax. Ngunit pilit na pinipigilan ni Kajida si Jaime at nauunawaan ang pakikiramay mula nang sumanib kay Jaime. Sinabi nito sa kanya kung ano ang nakita nito ng sandaling may download sa sariling isipan ni Ignacio, na nagpapakita na siya ay conscripted bilang isang batang sundalo noong bata pa, kung paano siya natagpuan ni Victoria at kinuha siya bilang kanyang guinea pig para sa proyekto ng OMAC, at kung paano napatay ang kanyang ina sa pamamagitan ng isang random at walang kabuluhang pag-atake ng bomba, na naging dahilan ng pagiging cold-hearted ni Carapax. Si Jaime ay naaawa sa kanya at iniligtas ang kanyang buhay. Samantala, tinangka ni Victoria na tumakas sakay ng helicopter kasama si Jenny, na ipinapakita sa kanya na kahit na mawala ang pasilidad ng isla, mayroon siyang code ng Scarab sa isang portable device, at maaaring magsimulang muli. Gumamit si Jenny ng protective foam gadget na iniwan sa kanya ng kanyang ama para ilabas ang mga piloto at ligtas na itapon ang sarili at si Victoria mula sa helicopter sa lupa. Sinira ni Jenny ang nadobleng Scarab code, at inutusan ni Victoria si Carapax na patayin sila. Gayunpaman, si Carapax ay lumingon sa kanya habang sila Jaime at Jenny ay umalis sa lugar, sakay ng bugship, at muling nakita ni Jaime si Rudy na buhay na buhay. Nag-overload si Carapax sa kanyang suit, dinala si Victoria sa nagliliyab na pasilidad at lahat ng unit ng OMAC habang sumasabog ito.
Ang pamilya Reyes ay nagdadalamhati para kay Alberto, at ang komunidad ay nagrally sa paligid nila para sa suporta. Si Jenny ang pumalit bilang CEO ng Cord Industries, at nangako na itaguyod ang pamana ng kanyang ama. Binigyan niya si Rudy ng bagong sasakyan, at sinabi sa kanila na ipapatayo niya muli ng kanyang kumpanya ang tahanan ng mga Reyes. Sinabi ni Jenny na papunta siya sa mansyon ng kanyang ama, at inaalok ni Jaime na paliparin siya doon. Nagtatapos ang pelikula sa paglipad ng dalawa. Sa bahagi ng mid-credits, isang magulo na transmission mula kay Ted Cord ang desperadong nagsabi sa kanyang anak na siya ay buhay pa.